Okay, in this video, we are going to work with equilibrium of parallel forces. Small introduction. Equilibrium of parallel forces occurs when multiple forces acting in parallel directions balance each other, ensuring the object remains stationary or moves at a constant velocity. For equilibrium, the sum of all vertical forces must equal 0 and the sum of all moments about any point must also equal 0. Ayan. So, ito ang magiging example natin at maaari nating formula. So, ito ang type ng equilibrium na pinakamadali dahil walang angle dito. Puro lang sila, ayan, up and down. Kita nyo naman sa magiging example natin. So, example 1. Determine the reactions for the beam loaded as shown in the figure or in figure below. Ang una natin pwedeng gawin is kunin ang resultant ng ating rectangular load at triangular load. Ayun. So, paano yun? Ayan. So, RDL is equal to 6 times 3. 6, itong value na to, at 3 na base. Yan, equals to 18 kilonewton. So, paano natin malalaman kung saan ito nakaposition? So, ang rectangular load, ang resultant niya is palaging nasa gitna. So, 1/2 times base na 3 is 1.5 meters. Sa triangular load, alam natin ang resultant na dito siya nakaposition, 2/3. Yan. So, ito yun. 2/3 times 3 is equals to 2 meters. Ito yan. Pero, ang resultant niya is 1/2 times 3 times 15 is equals to 22.5 kilonewtons. So, ito. Ayan na ang mga resultant ng ating mga distributed load. So, kunin naman natin ang moment ng R1. So, ito. Ayan. Summation ng moment ng R1 is equals to 0. Yan, dahil equilibrium tayo. So, 7.5 times R2. So, ang layo ng R1 sa R2 is 7.5. Kaya, 7.5. At positive siya dahil ang assume natin is ang counterclockwise is positive. Ayan. So, minus 1.5 times 12. So, ito yan dahil pababa siya. At minus 18 times 3. Itong resultant ng ating rectangular load. At minus sa 22.5 times 6.5. Ito, triangular load natin. At ang layo niya is 6.5. So, meron na tayong R2 na 29.1 kilonewton. So, ngayon, pwede na natin kunin ang mga vertical forces para makuha ang ating R1. Ayan. So, pwede rin naman tayong gumamit ng moment ng R2 para makuha naman ang R1. Pero dahil ang pagkuha ng vertical forces is minus and plus na lang, mas maiging gamitin na lang ito kaysa sa moment na magmumultiply ka pa ng mga distance nila. So, ayan. R1, positive dahil paangat, minus 12 dahil pababa ito, at minus 18 dahil pababa ang rectangular load natin, minus 22.5 dahil pababa din ang triangular load natin, at positive R2 dahil paangat siya. So, meron na tayong R2 kaya isa na lang ang ano natin, yun ang R1 na ang hinahanap natin, at ang R1 natin is 23.4 kilonewton. So, ayan. Nakuha na natin ang dalawang kailangan nating sagot na reaction 2 at reaction 1. So, ayun. Thank you for listening.